So, good day everyone. I am Bea Quintos Bacani and we will discuss the lesson 26, Gender and Media. So, we have the lesson objectives. At the end of this lesson, you should be able to discuss the importance of media representation and appreciate the progress in media presentation of gender. So, we have the definition of terms. Communication is the process of exchanging information and co-creating meaning through various means. So, di ba, alam naman natin na ang communication is napaka-importante nito, lalo na sa pakikipag-usap natin sa ibang tao. Kasi doon, nakikipag-usap tayo, meron tayong sinasabing mga information or nakikipagpalitan tayo ng mga information na pwedeng makapag-communicate sa atin, lalo na yung mga taong mga kakilala natin, 'di ba? Pag kinakausap natin sila, 'di ba? Meron ng communication na nangyayari doon dahil nga po nakikipag-usap tayo sa kanila. And media means through which information is transferred or received. 'Di ba? Maraming media tayo ngayon lalo na ginagamit. Like for example is mga Facebook, 'di ba? Doon nakakakuha tayo ng mga informations or mga news or minsan nakikipagchismisan tayo sa ibang tao through to social media, messenger, Instagram, di ba? Nakakakuha tayo ng mga information, lalo na yung mga balita, di ba? Nanonood tayo sa mga YouTube, gano'n, di ba? Doon tayo nakakakalap ng mga balita kahit na malayo man tayo sa lugar na iyon, di ba? Nakakakuha tayo ng mga information. Pero dapat lagi tayong magbasa dahil minsan hindi naman po lahat ng nasa social media is tama or minsan po is iniba na po yung mga kwento. This is according to the Philippine Statistic Authority, 81% of Filipinos watch the television and it still remains to the most used and trusted source of information in our country. We watch TV for entertainment and information through TV soap, operas, news, and entertainment programs. Diba, sobrang dami na, sinabi na po sa Philippine Statistic Authority na ang mga Filipinos daw po is mahilig po silang manood ng television, which is 81% of Filipinos is nanonood po sa television and still remain to be the most trusted source of information in our country. Diba, doon tayo nakakakuha ng mga information na nakakapag totoo or wala pong maling sinasabi kasi nga doon po is trusted na po natin yon. Doon po is sila po talaga yung kumakalap ng mga information about po sa nangyayari sa ating bansa or sa ating mga paligid. 'Di ba? Sila po yung mga news na nagbibigay ng mga information na napaka-importante para sa pang-araw-araw natin or maging knowledge sa atin para sa mga dapat nating gawin and makaiwas tayo sa mga hindi dapat nating gawin. And we have through information, through TV, soap operas, and news and entertainment program, di ba? Hindi lang po mga news yung nandoon. Minsan po is mga TV, mga program po is which is yung mga nakakatawa, nakakatakot, di ba? May mga love story, gano'n, di ba? Iba't iba po yung mga pinapakita po sa TV. Hindi lang po laging news. Minsan po is meron pong mga different na pwedeng panoodin sa ating TV. Next, we have media presentation is how the media present or frames aspect of society such as gender, age, or ethnicity. BBC 2019, it is important because it shapes the audience knowledge and understand and will contribute to their ideas and attitude. Diba sa media presentation is napaka-importante nito kasi dito is sinasabi po nila kung ano nga po ba yung dapat panoodin po ng isang mga bata or matanda. Or minsan po is sinasabi po if okay na po ba nilang panoodin yung part na ito or yung mga pang-matured na po na mga papanoodin. And sa media presentation po is dito po pine-present kung ano nga po ba yung mga aspect na meron po ang ating society. We have the gender, the age, and the ethnicity. Diba? Yung mga kailangan pong gawin ng mga
babae or lalaki, di ba po, nakadepende na po yun sa kanilang mga gawain. And it is important to shape the audience knowledge, di ba? Kailangan po natin silang bigyan ng mga maraming knowledge para po alam po nila kung ano nga po ba yung mga dapat nilang gawin. And i-understand po nila kung ano nga po ba yung mga attitudes na meron po tayo, and dahil nga po sa pagtanda natin or sa palaki na tayo ng palaki, dapat nagkakaroon tayo ng malawak na unawa sa ibang tao at sa sarili natin. Kasi hindi lang po tayo laging nasa bata, kundi tatanda rin po tayo. And the people behind the productions of the content have their own ideology, ideas, and belief, and that's greatly contribute to what we see in media. Media producer, editors, directors, writers, and networks values reflect through it content. Di ba po, sa mga, kunyari example na lang po is sa mga pinapanood nating teleserye. Di ba po, meron po doong media producer, may editor po tayo, meron tayong director, and script writer. Siyempre po, hindi po yun hindi po yun magagawa ng maayos kung wala po yung mga tao na yon, dahil sila nga po yung bumubuo po ng isang teleserye. And doon po sa mga ginagawa nilang teleserye is, di ba, meron doon mga paniniwala, mga ideas na pwedeng matutunan ng mga tao. Hindi lang tayong mga bata, kundi yung mga matatanda din, di ba? Nagkakaroon din tayo ng mga knowledge, and nagko-contribute po tayo ng mga ideas na napakaganda. Next, we have TV uses one-way mode of communication, wherein receive or encourage. More often, we are left on our own to process a feedback. It's rarely received towards us, the viewers. We passively laugh and stereotypes, not giving in a second thoughts. Diba? Sa mga TV is hindi natin kailangan ng hindi po kailangan ng feedback. Kasi nga po, tayo lang po yung mga tao na nagre-receive. Kasi hindi naman natin masasabi sa kanila na ganto-ganto. Hindi natin masasabi yan. Kasi nga, tayo is mga receiver lang tayo. And dahil nga po, TV po yung pinapanood natin. It's a one-way mode of communication. So, nagre-receive lang po tayong mga audience po. And ina-encourage din po dito na ma-process po kung ano nga po ba yung mga ideas na binibigay po ng ating pinapanood or mga information na binibigay sa atin. And feedback is really received towards us. So, nire-receive lang po natin yon, and minsan nakakasabi rin tayo ng mga feedback, pero hindi nila malalaman, kundi tayo lang din, or tayo lang din yung makakaalam kung ano nga po ba yung mga comments natin para dun sa pinapanood natin or sa mga information natin. Possibly minsan, di ba, tayo tumatawa rin tayo, minsan malungkot din tayo, minsan naaawa din tayo, di ba? Hindi na natin alam kung ano nga po ba yung dapat nating ipakita, kasi nga iba-iba po yung mga pinapanood natin or iba-iba po yung mga pinapakita. And media stereotype are simply representation of a person or group of people or place through basic or obvious characteristics are often exaggerated. BBC 2019, although stereotype can help people connect with the content as they reflect in their own realities. It can be negative effects or disadvantaged group like the LGBT community by reinforcing negative and false stereotypes. Diba? Meron tayong iba't ibang mga feedback sa mga pinapanood natin. Diba? Minsan is nagre-reflect na din yun sa mga pinapanood natin, is nagre-reflect din sa nangyayari sa ating buhay or sa mga kakilala natin. So, diba, kailangan hindi tayo lagi nagiging negative-minded. Kailangan dapat is positive-minded tayo. And yung mga pwedeng maging negative effects is kailangan na natin isipin na pwedeng solusyonan or pwedeng gawin para hindi naman makahelp tayo sa mga tao. And sa media stereotypes is dito natin nakikita kung ano nga po ba yung kalagayan ng mga tao or kung ano
ano nga po ba yung representation ng isang tao. Minsan is, di ba, iba't iba naman tayo ng mga characteristic. Minsan tayo is mga moody, ganon. So, dapat alam natin kung paano tayo makipag-usap or makipag-communication sa ibang tao. So, minsan is, kahit na maganda yung mga sinasabi niya, or minsan is, iba po yung naiintindihan natin. Minsan is, hindi na po nagiging effective yung communication natin kasi meron tayong hindi pagkakaunawaan. So, kailangan is mag-unawaan tayo sa anong man yung sinasabi nila. So, kailangan intindihan natin kung ano nga ba yung mga sinasabi nila or ano nga po ba matuto tayong makinig sa ibang tao or mga sasabihin nila. Next is the LGBT community are highly misrepresented in the Philippines media. 'Di ba? Alam naman natin na ang mga LGBT community is meron din po silang kalagahan or meron din po silang ginagawa dito sa ating mundo. And sila po is minsan is hindi natin sila naiintindihan, pero kailangan is i-accept natin sila kasi sila rin is tao din sila. And there are many stereotypes of the LGBT in the media, and most are not flattering. Often they are used as a comic relief in their portrayals of the loud and boisterous bakla. 'Di ba? Meron tayong mga LGBT na or sila yung mga tao na bakla. Meron din tayong mga tomboy, which is yung bakla is mga lalaki sila na gusto nilang maging babae. And yung tomboy naman is mga babae sila na gusto nilang maging lalaki. So, di ba, we have eventually becomes a feminine woman is meeting that man or her dreams. There are very few LGBT main characters in television and even very scarce in Philippines television. Di ba, alam naman natin na may mga ngayon is mga bakla and mga tomboy na is which is pinapalabas na din sila sa mga TV or binibigyan na rin sila ng mga role, and minsan is mas nagiging maraming nanonood ganon or maraming nai-inspire, di ba, na mga manonood. And there are often relegated in the side chicks, victims or villains. Di ba, minsan is binabash din sila or minsan is nagiging victim din sila lang. Minsan is hindi na maganda yung ginagawa ng ibang tao, binabash sila through social media, di ba? Nagko-comment din sila ng mga iba't iba dun sa taong iyon. So, minsan po kasi yung ibang tao is hindi po nila accepted yung mga bakla or tomboy. And although there are a few LGBT celebrities in the Philippines who are out and proud of their sexual orientation, such as Boy Abunda. Di ba si Boy Abunda is lalaki siya, is parang gusto niya maging babae. Si Vice Ganda din, di ba? Is lalaki rin siya na gusto niya maging babae. Si Aisa Sigera, siya yung babae siya na gusto niya maging lalaki. And then si Jake Cyrus din is babae rin siya na gusto niya maging lalaki. Nag-out sila sa TV, which is doon nila sinabi na sila ay ganto or sila ay part ng LGBTQ. And their sexually is really the focus of the programs they are in. Di ba yung kay Vice Ganda is meron siyang isang program which is yung Gandang Gabi Vice. Yung kay Boy Abunda naman is which is doon yung mga pwedeng i-hot seat yung mga ini-interview niya, di ba? Doon is puros interview or mga fast talk na kailangan sagutin ng kanyang mga guests. And yung kay Aisa Sigara naman is siya is kumakanta naman or minsan is doon sa mga teleserye is nagiging babae siya pero kung kumilos is lalaki. And then si Jake Cyrus din. And in fact, reference on LGBT topics in children shows cause controversy, so they are omitted in the broadcast. So, di ba yung mga LGBT is nagiging topics na din ng mga children's, or doon is nagiging curious na rin yung mga bata about dun sa LGBTQ. And such in the case of Glee, a popular American TV shows that feature teenagers who are guys and lesbian. So si Glee daw is siya yung isang
popular American TV shows na feature niya yung mga teenagers or binigyan niya ng mga knowledge yung mga bata, which is yung mga gay and lesbian. So featured niya sa kanyang shows. And the guy Kiss was omitted in the Philippine broadcast, although it was seen in the milestone in the international media. Ni Safdie followed popular ideologies of portraying homosexuality as a sickness. The AIDS pandemic in the 17th also added to the negative stereotyping of the gay male as a sexual deviant. However, due to the pressures coming from the gay and lesbian liberation movement in the 1970s of the international media was forced to recognize and set media standard of LGBT news coverage. So, 'di ba, alam naman natin na yung mga LGBTQ is minsan is binabash din sila or minsan is napipressure din sila kung paano sila mag-out or paano nila sasabihin yung hindi sila babae or hindi sila lalaki. Like for example na lang is yung sa PBB na pinapanood natin. 'Di ba doon is si Klang is nag-out siya sa lahat ng tao through PBB po, or kinausap siya ni Kuya kung ano nga po ba. Sinabi niya doon na nag-out siya na siya ay hindi babae, hindi siya babae, kundi medyo may pagka-boy siya. And sinabi niya rin doon na meron siyang girlfriend, 'di ba? Minsan is yung iba is nababash siya, yung iba is proud sila dahil inopen niya yon, and yung iba naman is hindi hindi nila gusto na ganun yung sasabihin niya. So masyadong judgmental ang mga tao. And sinabi rin dito na ang international media is sila yung mga nag-force to ipakita or i-recognize yung mga set ng medias is about sa mga LGBTQ, and sila din yung mga nagbibigay ng mga informations about dun sa mga LGBT. So in the Philippines, there is a lack of awareness on SOGIE among media practitioners, as they are often left confused on the LGBT terms and level. So most news from the LGBT community are often coming out stories of celebrities. So ayun nga yung sinabi ko, which is Aiza Sigera, di ba? Babae siya pero gusto niyang maging lalaki. And then si Jake Cyrus naman, which is ang totoo niyang pangalan is Charis Pimpenko, pero gusto niya maging lalaki rin. And then si Rosana Roses and Pride March events, hate crimes and controversies. Di ba nung nag-out sila sa social media, 'di ba? Ang daming nasasabi yung ibang tao, ang dami nilang gustong sabihin na ganto, ganyan. Puro sila meron silang napaka-judgmental nila. So, pwede bang isipin na lang natin or accept na lang natin yung mga taong ganon at hindi tayo magiging judgmental sa ibang tao? Kailangan intindihin na lang din natin sila kasi tao rin sila. So meron lang silang hindi lang sila straight, pero tao din sila. Meron din silang nararamdaman, nasasaktan din sila tuwing binabash sila. So dapat kailangan magkaintindihan tayo. And ang SOGIE bill po is meron po siyang iba't ibang knowledge about sa mga nangyayari sa ating paligid about LGBTQ. So doon is mas naipapaliwanag kung ano nga po ba yung mga dapat alamin ng mga taong nakapaligid sa atin. So, wag po tayong magja-judge porque sa tingin natin is ganito sila. So, kailangan i-accept natin sila and kailangan intindihin din natin sila. We have media coverage of LGBT community. In the Philippines, went from no coverage, ridicule, censorship, to limited portrayal. However, limiting it is taken as a sign of greater social acceptance as compared to its total blackout just decades ago. So, 'di ba, alam naman natin na ang mga media is kino-coverage nila is about sa mga LGBT community na mga nag-out dito sa Pilipinas. So, minsan is hindi natatakot yung mga taong mag-open up kasi sobrang judgmental ng mundo ngayon. So dapat kailangan natin silang i-accept. And
yung mga pinoportray nila, 'di ba? Minsan is tinatakpan nila kung sino yung taong 'yon, ganon. Kasi nga minsan is nakakasakit yung mga sinasabi ng ibang tao. Hindi nila alam na tao rin sila. So, dapat is a greater social acceptance as compared to its total blackout just a decade ago. So, kailangan i-accept natin yung ibang tao. I-accept natin yung mga LGBTQ, mapatomboy man yan, mga bakla, lesbian, or ano pang mga kasarian nila, is kailangan i-accept natin sila. Kasi tao rin sila, and nabubuhay din sila. So, kailangan is, dapat pantay-pantay lang tayo dito sa mundo. So, yun lamang po, at maraming salamat sa inyong pakikinig.